magandang gabi sa ating mga ano diyan sa Congress. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Biker Adventure YouTube channel. Samahan niyo ako mga kababayan dito sa aking munting YouTube channel. Congrats pala sa ating mga kagalang-galang ng mga kongresista. Successful talaga kayo sa paggurgor nyo sa budget sa Office of the Vice President, no? Mga busing, mga madam, no? Sa ginagawa ho ninyo, hindi po si BP Sara ang naepektuhan dito. Ang nawalaan dito ng ay ang mga taong bayan. Hindi po ang Vice President. Hindi nawawalaan ang Vice President dito. Ngunit ang kanyang serbisyo, yun talaga ang ni-neutralize ninyo upang hindi talaga siya makatudo bigay sa mga mahal niyang mga mamamayan. Diba sabi po ninyo, lalong-lalo niyan, ikaw Madam Franz Castro, ang sinasabi po ninyo, karapatan ng mamamayang Pilipino ang malaman kung saan napunta ang pera ng bayan, kung paano ginastos ang pera ng bayan. Tama ho kayo, di ba? Sabi nyo, ginagamit nyo ang salitang mamamayang Pilipino yung sa yung sa ginagawa nyong paggipit kay sa Vice President. Parang nakalimutan nyo, under ho kayo sa Vice President. Kasi sikan highest official of the Republic, ang Vice Presidente. Ang dapat, kung kini-question nyo ang ang Vice President, dapat pati ang budget ng Presidente, kini-question nyo rin kung saan napunta, saan ginagamit yun. Mga kagalang-galang na mga kongresista. Kasi monitoring ho kayo ng mga tao Minomonitor namin ang galawan ninyo. At saka alam namin yung galawan ninyo. Alam namin yung mga ginagawa nyong script. Ginigipit nyo lang talaga si Sara Duterte dahil isa siyang Duterte. Huwag nyong kalimutan, mga kagalang-galang na mga mambabatas. Maraming tao ang lumalapit humihingi ng tulong sa Office of the Vice President kasi mas mabilis lapitan si BP Sara kaysa DSWD. Si BP Sara ho, pag nilapitan, wala na hong requirements, wala na hong hinihingi kung ano-ano pa, ID. Pag sa DSWD ka lumapit, mga kagalang-galang na mga mambabatas, baka hindi nyo alam, ang daming requirements na hinihingi ng DSWD. Kasama pa barangay clearance. Hindi basta-basta naglabas ng ayuda ang DSWD, lalong-lalo na kung hindi nila trip yung lumalapit sa kanila. Namimili ho ang DSWD. Hindi lahat ng lumalapit sa DSWD ay natutulungan. Marami hong hindi rin nakakuha. Although may nakakuha man, marami rin naman nakakuha, pero hindi ganun kalaki. Mga para sa ating mga kagalang-galang na mambabatas, napakabayas po ninyo. Ang mga taong bayan hindi na ho bumibilib sa inyo. Hindi na po kami bilib sa inyo. Nasusuklam na po kami sa inyo sa ginagawa nyo. Ang pinag-usapan ng budget diyan sa inyo, ang budget sa 2025, ang hinahalongkat nyo yung sa 2023. 2022, 2023, inaatake nyo si BP Sara sa pamamagitan ng confidential fund. Diba? Yun ang ginagawa nyo dahilan, pero tama naman yung hindi na sinasagot ni BP Sara yung tanong nyo. Hindi naman namang, wag nyong lalo na ito si Franz Castro.
No, ang dami niyang paninira kasi patungkol kay BP Sara. Alam po namin yan, minomonitor na po namin kayo. Hindi, malaki ang tiwala namin sa Vice President kaysa sa iyo, Franz Castro. Diba? Nagmamalinis ka. Tinatanong mo, ang sabi mo pa, ginagamit mo pa pangalan ng mga taong bayan. Kailangan ng malaman ng taong bayan kung saan, paano ginasto ang pera ng bayan. Yan ang sinasabi mo, ginagamit mo ang pangalan ng taong bayan. Sabi mo, kailangan ipapaliwanag daw sa Vice President kung paano niya ginastos ang pera, kasi pera ng bayan yun. O, tama. Pera ng bayan yun. Pero dapat ikaw, marami kang ipapaliwanag kung saan mo dinala yung budget na hawak mo. Lalong-lalo na po, yung baka nakalimutan mo, yung butaw ng mga teacher, no? Yung butaw ng mga teacher, nga 20-20, kung saan mo dinala yan, dapat ipaliwanag mo rin yan. Kasi pira ng mga teacher yan eh. Di ba? Eh, hindi ka pa nga yata nagsumite ng report sa COA. Nagsumite ka na ba ng report sa COA? Sino ba sa inyong mga congressman nagsumite ng report sa COA? Kasi hindi namin alam eh. Kailangan din namin mga mamamayang Pilipino. Kasi pera namin yan eh. Kailangan din namin malaman yung mga resibo na hawak nyo, yung mga resibo doon sa ginagastos nyo. Kailangan maging transparent kayo. Halungkat kayo ng halungkat sa Vice Presidente. Akala nyo kung sino na kayo. Di ba? Yun pang mga party list na walang distrito, yun pa talaga sila ang nagmamalinis, nagmamagaling. Kabisado na namin kayo, nakikita na namin yung galawan nyo. Kasi ngayon lang naman nangyari, nga iniipit ang budget sa Vice President. Bakit yung kay Leni Robredo? May nagawa ba yun sa Leni Robredo? Hindi iniipit budget noon, ang bilis noon. Kasi si Duterte, nung panahon niya, hindi siya namimersonal, hindi siya tumitingin kung basta sa kanya trabaho lang. Yung para sa Vice President, bigay nyo sa Vice President. Ganun lang siya. Hindi siya hindi katulad ngayon, yung amo nyo. Mahilig din lang naman kayo mag-imbestiga patungkol sa pira ng bayan. Ito ang maganda. Talaga kailangan yung imbestigahan ito. Huwag nyo sabihin hindi nyo ito imbestigahan. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Mark. Dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito. Yan ha. May sinasabi si BP Sara. Ang budget daw pala ng Pilipinas, ng buong Pilipinas, ay hawak lang ng dalawang tao. No? Yung iniidolo nyo nga si Martin Romualdez at saka si Zaldico, sino ba itong mga ito? Ano bang karapatan ng mga ito? Diba? Pira ng mamamayan, pira ng itong dalawang ito ang dapat mga kagalang-galang na kongresista, mahilig man lang kayo at saka nagmamalinis man lang kayo, ang sabi nyo, pira ng bayan, kailangan malalaman ng taong bayan. Kayo, mga representante ng sambayan ng Pilipino, karapatan nyo magtanong kung saan napunta ang pira ng bayan. Ito, tanungin nyo itong dalawang nyo. Diba? Kung saan nila dinala, winaldas yung pira ng bayan. Ulitin ko mga kagalang-galang, lalo na ikaw Franz Castro, saka ikaw Estela Kimbo. No? Napakagaling nyo. Dapat yung imbestigahan ito. No, itong sinabi ni BP Sara, tandaan nyo, ang mga Duterte, hindi yan sila nag-aaksaya ng laway, hindi yan sila nagbibintang, hindi yan sila nagsasalita kung yan ay walang kabuluhan na sinasabi. Kung ibig sabihin, hindi yan sila marunong manira ng tao. Hindi katulad nyo. Lalong-lalo na itong si Franz Castro. Napakagaling manira. Biruin mo, sasabihin niya doon kay sasabihin mo doon kay Angara, itong ngayon bagong DepEd secretary.
nga malas mo lang kasi iniiwanan ka ni BP Sara ng malaking problema diyan sa DepEd. Ang lakas ng loob mo. Ang ganda-ganda ng pamatakbo ni BP Sara sa DepEd tapos sisiraan mo ng gano'n. Hindi mo na mabula ang mga sambayan ng Pilipino. Yung kaya nga mahal na mahal ng mga Pilipino sa BP Sara. Yung mga teacher mismo makapag niyan, pagpapatunay kung anong pamamalakad ni BP Sara sa DepEd. Sisiraan mo pa si Anggara. Anong sagot niya sa'yo? Di ba sabi niya, pinagpatuloy lang nila ang ni BP Sara. Yung proyekto ni BP Sara, pinagpatuloy lang nila. Di ba? Medyo napapahiya ka noon. Ang mga Duterte, hindi talaga yun sila marunong manira. Bihira yun sila magsalita. Kaya lang, pag nagsalita sila, ulitin ko sa inyo, lalo na sa'yo, Franz Castro, hindi sila scripted eh. Hindi kasi sila, yung taong nagsisinungaling. Pag nagsasalita sila, minsan lang, pero tagos hanggang sa buton nyo. Diba? Nabibilang nyo naman kung diba? Kahit ikaw, yung sinasabi mo, si Sara, parang nag-ala pusit, kapag nasukol na, nagbubuga ng tinta upang hindi makita, di ba? Yung sinasabihan ka, bakit ka nakaupo pa dyan, isa kang convicted, dapat sa bilangguan ka na, di ba? Masakit yun, di ba? Kasi yung sinasabi mo sa kanyang pusit, wala namang yun. Ikaw talagang tago sa buto yun, sinasabi niya sa'yo. Nakakahiya yun. Kung may hiya ka lang kung marunong ka lang mahiya, nakakahiya yun, convicted ka sa kasong child abuse. Tapos ang lakas nagmamalinis ka, umaga inaamoy mo yung baho sa Vice President, samantala yung tae na sa ulo mo, hindi mo naaamoy. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Kayo dyan sa Kongreso, ang galing nyo mangalkal sa problema ng magbibintang sa Vice President, samantalang kayo, ito ngayong pinasabog ng BP Sara, ang may hawak ng budget sa buong Pilipinas. 2 tao lang. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yun. Diba? Huwag niyo sabihin sinungaling si BP Sara kasi ang sabi niya makikita yan sa papel. No? Pati yung sa budget, di ba? Hinahawakan pa ng 2 buhaya na yan. Yung sa classroom, no? Sa mga classroom proyekto ng DepEd, pinakialaman pa sa 2 buhaya na yan. No, yung pinatungan pa ang budget. Bakit hindi nyo imbestigahan yan? Pira ng bayan yan, di ba? At saka isa pa, dapat kayo, ang gusto naming mga mamamayan, magpakita kayo ng resibo sa mga ginagastusan nyo, pinagagastusan nyo. Kailangan ma-audit yan. Di ba? Ang galing yung mangalkal ng sa Vice of the Office of the Vice President samantalang mayroon silang doon sa kuwa. Nagpa-audit na sila, mayroon na silang report sa kuwa. Mayroon man kayong pinagtalunan nga hinahanap niyo yung pinaliwanag nga yon ni Congressman Marcolita nga 6 months pa naman, hanggang 6 months pa naman ang palugit niyan. No, hindi pa naman pasok sa Kumaga may panahon pa si BP Sara, hindi pa nga siya sumagot sa yung hinahalungkat nyo. Ang problema, ang gusto naming malaman talaga, magpa-audit kayo sa pira ng bayan nga nilulustay nyo. Diba? Hindi yung kakalkalin nyo kung sino pa yung matino nga leader, kung sino pa yung matino ng opisyal ng gobyerno, ay yun pang sisiraan ninyo. Inakikita namin yan eh. Kaming 32 million nga nagmahal kay BP Sara, hindi kami baka naman madagdagan pa kami. Kayo, ilang boto ba nakuha nyo? Ikaw, si Franz Castro, binoto ka ba ng taong bayan? Hindi naman Nakatsamba ka lang, sumakay yung Teachers Act, party list. Kaya ka umupo diyan. Pero kung ikaw ang nagpapili, hindi ka naman sigurado ka bang iboboto ka ng mga Pilipino? Magpakatotoo tayo, wag niyong lukuhin ang taong bayan. Niluluko niyo eh. Matagal niyo nang nilulukong taong bayan. Kayo ang nagpapayaman diyan sa pira ng bayan. Tapos ngayon ipagbibintang niyo sa mga Duterte. Hindi niyo sila kayang mabuwal. Hindi niyo kami kayang bilugin.
Pinagmasdan namin yung ano nyo, yung sa budget hearing sa Office of the Vice President. Scripted na scripted. Yung tanong nyo, paulit-ulit. Mula pa daw yan nung nakaraang taon. Hanggang, ay, paulit-ulit lang. Tuwing ano, paulit-ulit lang. Lalo na si Franz Castro. Nakakasuklam na yung tanong niyang paulit-ulit. Paulit-ulit lang. Huwag nyo na kaming lukuhin kasi hindi nyo na kami maluloko. Ang inihintay lang namin na magsumiti kayo ng ano nyo, mga resibo, kung paano nyo ginastos ang pira ng bayan. Hindi yung ano lang, certification lang. Ano kayo? Certification lang, ipakita nyo sa taong bayan, okay na yun. Hindi kami kontento noon. Kung gusto, kung pwede pa nga lang, kung pwede pa nga lang, gusto na namin, i-abolish na yung kongreso na yan, wala namang kwenta yan. Di ba? Yun lang ang lumulustay talaga sa totoo, yun lang kayo lang ang lumulustay sa pira ng bayan eh. Yan ang hirap sa inyo. Tapos, yung sa budget hearing nyo, lagi niyo na lang pinagbigyan ng magsalita si Franz Castro, si Raul Manuel, kung sino yung mga tumitira kay BP Sara, yun lang ang binasalita mo. Kita mo si Congressman Marcolita, parang ayaw mo pang pagbigyan ng makapagsalita. Lahat na medyo kakampi, umaanib kay Vice President, ayaw nyo pagsalitain. Pagsalitain nyo man, i-intercept nyo agad, o putulin nyo agad. Ang binibigyan priority ninyo, yung mga tumitira kay BP Sara. Bakit? Magkano ba bigay sa inyo? Kaya kayo ganon. Huh? Magkano ba bigay sa inyo? Ilang milyon ba ang bawat ulo sa inyo? Bakit kayo ganon? Tinatanong ko lang tatanong lang. Kasi nakapagdududa na eh. Hindi naman kami maniniwala. Wala kayong dyan, hindi nadaan sa lagayan. Dyan pa, sa Congress pa. Umuulan ng pera dyan. Ha? Huwag yung sabihin, malinis kayo dyan. Kung ipinagbintangan nyo si BP Sara, nga idinidispal ko yung pira ng bayan, samantalang ang dami siyang proyekto, detalyado yun sa kanya, mas lalo na sa inyo. Mas lalo na kayo. Hindi kayo nagdidetalye kung saan napunta, paano nyo ginastos ang pira ng bayan. Itong sinabi ni BP Sara patungkol dyan sa malalaking buaya, yung mga boss ninyo. Kailangan nyo imbestigahan ito. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdidiretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, magkaano ba ang amin dyan? Ibig sabihin, papatungan nga sa pira ng bayan. Maliwanag yung sinabi ni BP Sara. Kung gusto nyo, imbestigahan nyo pati si BP Sara. Pati yung dalawang buaya, mga boss ninyo. Kailangan may patunayan sa papel. Kailangan talaga dokumentado yan. Hindi pwede yung script nyo naman. Hindi pwede yung paninira, puro ganun lang kayo eh. Puro bunganga lang, walang ebidensya eh. Ito kasi, itong mga Duterte, hindi ito scripted. Talagang, sa kanila, katotohanan. Hindi tulad sa inyo mga scripted. Kumbaga, nagkukunwari kayong mga tupa eh. No? Nagkukunwari kayong tupa, nag-aan yung tupa kayo eh. Akala nyo kung sino kayong mga matitino, mababait eh. Kung sino kayong mga tapat sa bayan eh.
Pero kabaliktaran naman yung pagkatao ninyo. Ito sinasabi niya, oh. Patungkol sa DepEd. DepEd ha, hindi naman yan kalawakan na ano talaga. Pinasok pa. Paano na kaya yung ano, flood control? Di ba? O, di ba? Paano na kaya yung flood control? Bakit hindi nyo inimbestigahan yan? Di ba? Gumagastos tayo ng ano, 1 billion mahigit araw-araw sa flood control na yan. Ang sabi pa nga ng presidente, 5,500 daw. Nga nayari na. Kaya trillion na ang inabot sa gastos. Kaya sabi ko, kahit 10 siguro, wala pa eh. Wala silang maituturo. Oh, di ba? Bakit hindi imbestigahan yan? Bakit napag pinag-aksayahan nyo ng panahon yung 10 million nga nakalaan para sa ano, kaibigan book? Di ba? Isang kaibigan nga libro. Bakit tutok na tutok kayo doon? Yung trillion nga halaga na lustay lang diyan sa flood control. Ang ano dito, ito bang si ano eh? Ang kontraktor pala niyan, ito pang si isa sa pinakamalaking buaya sa mundo, itong si ano, si Saldico. Oh. Tuloy tayo mga kagalang-galang na congressman. So, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion. Oh, di ba? Ngayon, iipitin nyo ang Vice President na nagtrabaho ng matino, no? Samantalang nanggagaling sa inyo yun, no? Ano yun? Ang tawag na yun, padding. Padding pirul yan, no? Pinapatungan nyo, hindi lang million, billion ang pinatong. Tapos iipitin nyo si BP Sara, magkaano lang yung hinahabol nyo? Samantala yung 10 billion. Bakit at magkano ba sa inyo dyan? Kayong mga tumitira ni BP Sara. Mayroon ba kayong tagwa 100 million na binibigay? Billion yung nakuha eh. Tanong lang to sa atin eh. Kasi nakapagtataka eh. Bakit gigil na gigil kayo? Maharasin ang Vice President. Vice President yan ha. Hindi niya pwedeng piliting ano yan. Pag hindi sumasagot yan, mas ano yan sa Vice President yan eh. Bakit yung Presidente hindi rin nag-attend? O, pumalag ba kayo? Hindi rin naman sumasagot ng tanongan. Hindi nyo nga tinatanong. Yung Vice President, hindi nyo mapilit, basta-basta mapilit. Kung ayaw sumagot sa inyo. Pwede nyo sabihin bakit. Sino ba kayo? Diba? Kasi hindi naman kayo talaga dapat ang ano dyan. Kundi ang COA. Diba? Commission on Audit. Kung mayroon mga ano dyan, ang mag-audit yan, yung Commission on Audit, bakit kailangan nyo pang galgalin? Ngayon, kung ano nyo, dapat diniretso na sa korte, dinimandan nyo na si Sara. Dapat sinasabi nyo, kinasuhan nyo na lang. Diba? Tapos ang gagamitin yung ano, karapatan nyo magtanong, karapatan malaman ng taong bayan. Kasi pira nga yan ng bayan. Tama o nga, totoo yun. Pero, karapatan din ng taong bayan kung malaman kung saan yung 10 billion na yan. Di ba? Karapatan nyo rin magtanong. Tanungin nyo. Kasi kami, nagtatanong kami, dahil kayo ang representante ng mga mamamayan, kayo ang ano dyan. Kaya, kayo ang tatanungin namin kung saan napunta yung pira ng bayan. Di ba? Nanggagaling sa inyo yan. Lalong-lalo na yan si Franz Castro. Oh. Karapatan ng mga Pilipino o karapatan namin ihayag, ilahad sa mga Pilipino ang ginastos ng pira ng bayan. Diba?
Pag sa Vice President, karapatan naming malalaman kung saan ginastos yung pera ng bayan. Alam namin pagka napunta sa Office of the Vice of the President, alam namin. Huwag niyo na kaming bulahin, alam namin. Kaya malaking tiwala namin kay BP Sara. Pero kayo talaga, sa totoo lang, wala kami tiwala sa inyo. Ngayon, maniniwala kami sa inyo, patunayan nyo, na dapat kayong pagkatiwalaan ng mga Pilipino. Buklatin nyo ang libro nyo. No? Magpakita kayo ng resibo at magpa-audit kayo. Ano natin, kung magkano yung pira pundo ng Pilipinas, kung saan napunta, ginastos ng pira ng bayan. Pira ng bayan yun eh. Sama nyo na rin yung PhilHealth, pira ng PhilHealth. Di ba? Ganun pa rin yun, pira ng mga Pilipino yun. Pira ng taong bayan yun. Di ba? Mahilig kayong magbuklat, mahilig kayong magpapaliwanag. Paliwanag nyo rin kung bakit inilipat yung 90 billion na pira ng PhilHealth doon sa sa National Resource, ba yun? Diba? Hindi nga natin malaman kung saan napunta yun. At saka, isa pa, gusto rin naming malaman yung magkakalimutan ba tayo yung sa Maharlikapan. Diba? Dapat ipaliwanag doon din sa amin kung saan, kung may buhay pa ba yung Maharlika pa natin. Pira ng bayan din yun eh. Bakit yung gastos ng OBP, Office of the Vice President, ang nyo, ipinipilit nyo, gagamitin nyo pangalan ng mga Pilipino. Samantalang kayo lang ang dyan. Bakit? Totoo ba yung tag 100 million ang bawat isa sa inyo? Para atakihin ang Office of the Vice President, kaya gusto nyong ipa-impeach ang Vice President, magkakagulo tayo niyan kung yan talaga ang layunin nyo. Hindi kami papayag. No, hindi kami papayag. Basta-basta, di okay lang sa amin kung ang presidente ma-impeach, pero bang Vice President, wala patay. Yun na lang talagang pag-asa ng bayan. Ay hindi kayo. Ni isa dyan sa Kongreso, hindi kayo pag-asa namin. Andiyan na yung manok namin dyan, si Marcolita, at saka si Pulong Duterte, at saka yung isa pang taga Davao. Pero, hindi kami nagtitiwala dyan sa nyo. O mayroon kaming kakampi pa dyan. Pero marami kayo dyan hindi, wala kaming tiwala sa inyo. Yung si Luis Tro na yan, wala kaming katitiwala dyan. Yung si Abante na yan, wala kaming katitiwala dyan. No? Although mayroon namang dyan, mapipili din. Hindi naman lahat dyan, marami naman dyan hindi nagsasalita. Kaya lang, medyo dumistansya lang sila. Baka ayaw lang nilang masali sa gulo. Hanga kami ni Marcolita. Si Marcolita talaga dumidipinsa. Talagang nanindigan. Totoo naman yun eh. Totoo naman yung sinasabi ni Marcolita eh. Pero yan si Franz Castro, Raul Manuel, diretsahan na to, Raul Manuel, ikaw, Estela Kimbo. Nako. Kayo yung mga gago dun sa Kongreso. Huwag nyo kaming paniwalain sa katarantaduhan ninyo. Ang Office of the Vice President, ginigipit ninyo. Binawasan nyo pa magkano nabawas nyo? Tinapyas nyo? 1.2 billion ba? Tama ba? Biro mo. 1.2 billion tinitipid nyo, pero yung dinagdag sa dalawang buaya nga 10 billion, saan yun? Hindi nyo nakikita yun? O hindi nyo alam yun? Sabagay, di rin namin alam yun kung hindi sinabi ni BP Sara. No? Kung hindi nyo sana pinilit si BP Sara, hindi sana sisingaw yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga Duterte, minsan lang magsasalita. Kaya lang pag nagsasalita, hindi sila yung basta-basta nagsasayang ng laway, yung nagsasalita lang na walang Ulitin ko sa inyo, siguro mga ilang beses lang nagsalita yan si BP Sara, pero talagang tagos sa buton nyo eh. Tagos talaga sa buton nyo. Ngayon magkakaproblema talaga tayo dyan. Yung patungkol dyan kay Saldico at saka ni Martin Romualdez. Yung si Martin Romualdez talaga, noon pa yan, alam na namin yung nanalo yung pinsan niya, pag umasta siya ng presidente, matik na yan. Monitoring na yan sa mga Pilipino. Kaya wag na kayong mamubula. Monitoring namin yung galawan ninyo. Subukan nyo nga pumasok sa nasyonal,
posisyon kung uobra kayo. Diba, isusuka kayo ng mga Pilipino. Basta sunod eleksyon, baka hindi na kayo magkano, lalong-lalo ni mga party list na yan. Kung sino pa yung mga walang distrito, ay sila pang mga naghahari-harian sa pwesto. Dapat talaga, sa totoo lang, dapat talaga. Kami, hindi na namin gusto yung party list eh. Although mayroon namang party list nga matino. Mandigan, tulad nun yan, tulad nun ni Congressman Marcolita. Diba? Party list din yun. Pero talaga, puwira lang. Mga party list talaga, kadalasan talaga wala yun. Hindi ko naman nila lahat. Pero lamang talaga yung party list nga kung sino pa yung walang distrito. Dapat talaga sa congressman yung may distrito lang eh. Kasi representative yan sila sa bawat probinsya eh. Yung mga walang distrito, bakit may congressman mga wala naman silang hawak ng distrito. Saan napunta yung budget nila? Saan napunta yung mga budget nyo? Tulad nyo ni Franz Castro. Wala ka namang pinaglalaan ng probinsya sa budget mo eh. Wala ka namang gagawing karsada, wala ka namang probinsya eh. Di ba? Pag hindi yumuyuko sa nyo gusto nyo, hindi, ipitin nyo, hindi nyo bibigyan ng budget. Katulad ng Davao City, yung Davao area. Anong ginawa nyo sa ni Pulong Duterte? Para yung ginawa nyo kay Sara, ganun din ang ginagawa nyo kay Pulong Duterte eh. Parang ayaw niya nabigyan ng eh. Samantalang kayo, umaapaw yung grasya nyo. Pero yung taga Davao City, ang Davao City, ang laking ambag sa ating ekonomiya. Ang Davao City, ang laking naiambag sa kaba ng bayan. Sinong nakinabang yan? Tapos hindi man lang mabalikan ang Davao City. Kawawa naman yung taga Davao. Idadaan lang ng mga congressman sa ayuda. Di ba? Tulad dito ngayon, nangangailangan ng ayuda ang Luzon kasi tinamaan ng hinagupit ni Inting. Tapos ang mga congressman, kagalang-galang nating mga congressman, ang matitino nating congressman, namigay ng ayuda sa Davao. Di ba pamulitika yan? Ang Davao okay sila eh. Di naman sila hinagupit ng bagyo. Pero bakit yun ang inuna ng ayuda? Hindi yung taga Rizal. Diba? Dito tuloy tayo sa mga isiniwalat ni Vice President. Kami, ang laking tiwala namin ni Vice President, talagang naniniwala kami dito eh. Ngayon, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. 15 billion pala. No? Ang net sa 5 billion lang. Dagdagan ang gusto nilang mag-insert ng 5 billion pa. Yan yung talaga, ganito talagang kalakalan dyan sa Congress eh. Hindi pumayag si Vice President. Ginawa pa tuloy yung 10 billion pa ang pinatong, kaya nagiging 15 billion. Pira ng bayan yun. Ipaliwanag nyo kung saan napunta yun. Paano nila ginastos yung na yun. Pag hindi nyo may paliwanag yan, ibig sabihin, mayroon kayong parte dyan. Pag wala kayo nyo magpaliwanag dyan, ibig sabihin, mayroon kayong parte dyan. Ay, din nyo na mabulang mga Pilipino. Isa lang ako sa nagsasalita sa mga iniisip ng ibang mga kababayan natin. Kahit anong sabihin nyo, hindi nyo kami mabubula. Kilala namin kayo, andyan sa Congress. Kilala namin kayo, dahil kayo din ang gumagawa eh. Sana, kung hindi nyo na lang pinakialaman yung ng Vice President, hinayaan nyo na lang yung budget proposal nila. Nakadetalye naman eh. Sana hindi ito puputok. Hindi kayo sasabit. No. Kahit alam niya na nahimik siya, hindi na sismusa eh. Nagtitiis na lang siya eh. No? Kahit alam niya, kabalbalan nyo, kaya lang patuloy kayo nagmamalinis eh. No? Nagmamalinis kayo eh, para kayo mga santay. Di ba? Tinitira nyo si BP Sara. Ngayon, nung pinitik kayo, pitik lang ha, pitik lang. Bulabog kayo ngayon.
Hindi naman pwedeng hindi nyo paliwanag yan. Ano sasabihin nyo? Nagsisinungaling si BP Sara? Bawat salita ni BP Sara, bawat salita ni Duterte, mga kaibigan dyan sa Congress, no? Mga kagalang-galang na mga congressman, pinaniwalaan ho yan ng mga taong bayan. Pinaniwalaan ho yan ng 32 million. No? 32 million kaming nagtiwala kay BP Sara. Ni minsan hindi namin ipagpapalit sa inyo. Isang salita ni BP Sara, sapat na sa amin. Naniniwala na kami. Kayo, ang dami niyong sinasabi, puro scripted, paano kami maniniwala? Di ba? Nung unang budget hearing, hindi niyo makuha yung yes or no nga gusto niyong ipasagot ni Sara. Sinisira niya yung ano niyo, script niyo. O ano? Ano nagawa niyo? Nanggigigil kayo. Di ba? Pinakaisahan niyo. Kung zero balance na lang, di ba? Pwede nga, wala naman siyang pakialam kahit zero balance niyo pa, di ba? Tinapsa ano, nakakaloko kayo. Ano pag may lalapit ngayon ng tulong, nangailangan ng tulong kay BP Sara, sinasadya nyo yan, parang wala siyang palalabasin nyo naman, gawin yung isyo, inutil ang Vice President, walang ginagawa sa siyang panunungkulan. Gano'n naman ang sasabihin nyo, alam na namin yun, ang balak ninyo. Pero isang pagkakamali yan. Para kayong dumampot ng bato, ipinalo niya sa ulo nyo, sa ginagawa nyo. Kung sana, ina-approve nyo na lang yan, tahimik na, wala nang, hindi na yung magsasalita. Ang problema, hindi nyo na nga ina-approve kung ano-ano pang sinasabi ninyo. Lalo na ikaw, Franz Castro. Lalo na ikaw, Luis Tro. Oh. Di ba? Nagmamagaling kayo, puro script yung ano nyo. Ngayon, yung sinasabi ni BP Sara, scripted ba yun? Yung 2 tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Nahalungkat pa tuloy yung mga kaso niya ni Saldico. O, di ba? May kakabit pa tuloy yung budget sa pinagyayabang ng presidente na flood control. Bakit hindi imbestigahan yan? Hindi papayag ang taong bayan o hindi imbestigahan yan. Kasi nanggagaling sa inyo yung salita nga kailangang malaman ng taong bayan kung saan, paano ginastos ang pira ng bayan. Kayong nagsabi niyan. No? Nanggagaling sa inyo yung salita na yan. Panindigan nyo. Yan nga ang sinasabi. No? Salita kayo ng salita na nanggagaling sa script. Hindi nyo iniisip. Kung yung script na yan, kayo bang tinatamaan? Sabi ni BP Sara, di niya na kailangan pa ng witness kasi makikita daw yan sa papel. Maliwanag, di ba? Kasi hindi script Nakikita kasi katotohanan sa inyo, kahit mag-issue kayo kung ano-ano, kay BP Sara walang papel Kasi scripted lang, pagbibintang lang yung sa inyo, hindi nyo kaya patunayan O, di ba? O, pakinggan na lang natin si BP Sara. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. O, diba? Tama yung niya, hindi na siya umaten. Bakit pa tayo mag-ano dyan? Corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. May nakitaan nga video bay. O, di ba, mga anong masabi niyo dyan? Ang mga galang-galang, magagaling ng mga kongresista. O, di ba? Tama siya. Bakit para dyan? Diba? Pag-usapan pa yun, ang magdesisyon pala, 2 tao lang, bakit pa itatanong pa pati yung mga nakalipas na diba? Isisiila din yung ipapamukha yung confidential fund nga hindi nakasali.
Dalawang tao lang naman pala ang masusunod. Oh, ang nakakahiya mga kabayan, pinaka-controversial, yung dinadagdagan, yung padding, no? Yung padding payroll. Napakabawal talaga yun. Isang malawakang panluloko yun, isang malawakang pandaraya yun. Ita-charge nila sa DepEd, samantalang malaking ano yung ipinapatong nila. Na sila ang gumagamit. Ita-charge nila yun doon kay BP Sara. O, di ba? Yan na siguro ang hinahabol ninyo. Ginagawaan nyo ng butas ang Vice President, ang matinong, opisyalis ng ating gobyerno, sisiraan nyo kasi ilan na ang matino ngayon. Diyan sa Senado, mga senador, ewan ko, bilang na bilang yung matino dyan. Parang wala rin pinagkaiba sa inyo, sa Congress. Diba? Ewan ko ba ang nangyayari ngayon dito sa ating gobyerno. Pagkatapos sa termino ni Duterte, nagkaluko-luko agad. Tingnan nyo, ang DILG. Anong ginawa doon sa TOGC? Yan, ang una, tahimik na tahimik ang si PRRD, yung siya ang doon sa QOGC. Siya ang administrator. Wala lang, binababoy nyo na ang QOGC compound. Siya, hawak niya yun. Kasi binili ni Kibuloy sa kanya yung di ba? Kasi hindi nagpasalita ang administrator. Akala mo yung si General Torre, yun ang yan si Torre, yan ang klase ng official na government official nga salot sa lipunan. Ulitin ko yung government official o yung mga official, lalo na dyan sa men in uniform, na katulad ni Torre, yun ang klase ng official na salot sa lipunan. Alam nyo kung bakit, anong ginawa niya sa ilang taong nagdurusa dahil sa kanya? Okay lang yun kung nasa talagang sumunod sa batas. Kung nasa tama yung niya. Diba? Kabalbalan to. Ngayon, iyak si Abalos. Ang dami niyang kaharaping kaso. Tama lang yun. Dapat nga talaga kulong. Subaybayan natin yan hanggang sa kulungan niya ni Abalos. Wala namang kwenta May mangarap ba yung tatakbo sa Senado? Sa tingin nyo, natutuwa pa mga Pilipino dyan? Anak ng kapal lang. Hindi kayo nag-iisip Mali yung diskarte nyo. Kung gusto nyo makapasok sa national position, mga tarantado kayo, dapat gumawa kayo ng tama, magtrabaho kayo ng maayos. Hindi yung sisiraan nyo once nga sisiraan nyo ang Duterte para kayo talagang kumuha ng halublas at binagsak nyo sa sarili nyong ulo. Sa totoo lang, mga kagalang-galang na mga politiko. Kahit sino sa mga Duterte, pag oras nga siniraan nyo, para talaga kayong dumampot ng halublas at binagsak nyo sa sarili nyong ulo. Tingnan nyo, banggitin natin yung nakaraang presidential election. Lahat ng kumandidato ng pagka-presidente, Pacquiao, Lacson, Moreno, sino pa yun? Robredo, lahat sila umaatake kay inaatake nila si Duterte. Lahat ng mga yun. Yung si Pacquiao, isa pa rin yun. Baliktad din yun. May balak kasi ang kumandidato ng presidente. Ang tarantado ang ginawa, nagsabi siya agad nga ang pamamalakad daw ni Duterte, 3 times nga corrupt kay Pinoy. Tingnan mo nga, ang katarantaduhan ni Pacquiao. Taglag. Lahat sila tumitira, umaatake ni Duterte. Kaya yung mga supporter ni Duterte, mga DDS, isa rin yung nagpapaano kay BBM. Yung ginagawa ng pag-atake ni Duterte, isa din yung pabor na pabor kay BBM. Maliban sa si Sara sa kanya, nakipag-unite. Hindi naman lahat ng DDS talaga bumuboto kay BBM. Kaya 24 million lang nakuha niya, pinadagdagan na lang ng Smartmatic para makadikit sa Vice Presidente.
Kaya yung mga DDS iba, si BBM ang binoto. Kaya naging 24 milyon ko. Pero kung yung ibang kandidato, kung hindi umatake kay Duterte, baka ang mga DDS, mahati-hati pa yun doon sa sino, kung makapamili pa sa apat na yun kung sino ang gusto. Pero dahil kay sinira si Duterte, galit yung mga supporter, lahat napunta kay BBM. O, di ba? Sabihin ko lang ito sa sa inyo ngayon. Kung sino man sa inyo diyan, katulad niyang amo niyo si Romualdez. Oh. Sa ambisyon talaga niya, magiging presidente siya, hindi naman talaga sa obra kay Sara eh. Hindi naman talaga sa obra sa mga Duterte. Kahit sino sa mga Duterte, kakalabanin, maglalaban sa presidential, hindi talaga sa obra. Di ba? Ngayon pa lang, gumagawa siya ng paraan, sinisira niya si BP Sara, kasi BP Sara naman natural, yun ang vice president talagang possible, yun talaga ang magiging next president. Oh. Sinisira na, tinitira na, malayo pa lang, obra pa sila. Oh, di ba? Tapos kayo, kunayban kayo ni, ng baloslos. Sa tingin nyo ba, natutuwa sa inyo mga Pilipino? Di ba? Sinisira nyo lang, career nyo sa ginagawa ninyo. Sana, kung ambisyon nyo man, o kaya lalaban sa taas nga posisyon, halimbawa sa senador, kung nangambisyon pa kayo, manatili sa pwesto, dapat nagtrabaho na kayo. Huwag na kayong kumibo. Huwag na kayong umimik. Diba? Huwag na kayong kung ano-ano pang silip ni Sara, katulad yung sinasabi nyo, pira ng bayan, kailangan malaman ng bayan, kailangan transparency kayo. Kayo, bakit transparent ba kayo? Ibabalik namin yung tanong sa inyo. Yung sinasabi nyo, nga pira ng bayan, kailangan malaman ng bayan, ibabalik namin sa inyo. Magkaano ba ang ginastos nyo sa pira ng bayan? Magkaano ba ang budget nyo sa pira ng bayan? Ito ngayong ginagawa nyo kasi Sara Duterte, magkaano ba ang bigay sa inyo? Di naman kami maniniwalang, hindi kayo binibigyan eh. Katarantaduhan yan. Huwag na tayo maglulukuhan pa. Hindi maniniwala ang sambayan ng Pilipino nga hindi kayo binigyan, kaya sinisiraan niyo si Sara Duterte. Ang masakla pa, scripted yung ginagawa ninyo, paulit-ulit nga tanong. Tapos ngayon, pag hindi sumasang-ayon sa tanong nyo, ang sinasagot at hindi sumusunod sa script nyo, nagagalit kayo. Kadalasan nga yan, ginagawa nyo sa mga investigasyon nyo, cite in contempt ka agad eh. Diba? Samantalang panahon ni Duterte, hindi ganyan. Mayroon pa gang sinasabi sa mga, research person na, I invoke, di ba? May right to remain silent, ganun ba yun? Di ba? Ngayon, hindi na yan pwede gamitin dyan sa inyo ngayon. Wala nang gumagamit yan. Contempt nyo kaagad. Di ba? Malaking pagkakaiba sa pamumuno ni Duterte sa administrasyon ngayon. Sa totoo lang. Yung mga pulis nga, di ba? Yung may mga kaso nga talagang pinagtutulungan nyo, dinala nyo dyan. Oh. Gumagamit pa sa karapatan nilang mananahimik. Pero ngayon sa inyo, hindi na pwede yun. Di ba? Talagang nilalapas tangan nyo na ang batas eh. Kayo na ang batas ngayon. Kaya lang, pagdating na eleksyon, oras na rin para makabawi kami sa inyo. Pero may chance pa kayo. Magpakita kasi ang sigaw ng taong bayan, magpaliquidate kayo sa gastos ng ginastos ng pera ng bayan. Kasi isa pa, hindi talaga kami maniniwala sa inyo. Pabintangan yung kurap, ang Vice President, pati yung dating Presidente. Kayo, congressman lang kayo, pero ang gaganda ng mga bahay nyo, ang gagalaki ng mga mansion nyo. Iba pa nga sa inyo, nasa maramahaling subdivision dito sa Metro Manila. Samantalang ang Vice President, second highest ranking officer ng Republika, na nangupahan lang ng isang di ba? Isang apartment. Diyan pa lang makikita na natin kung anong mayroon. Ang Vice President nangupahan lang. Pero ang mga congressman, ang lalakihan ng mga bahay. Yung iba pa ngayon, dubli-dubli pa bahay. Di ba? Tapos ang lakas ng loob nyo magsabi, kailangang malaman ng taong bayan ang paano ginastos ang pira ng bayan. Nik-nik nyo. Magbubulahan pa ba tayo?
At maraming salamat na lang sa inyo mga kababayan, sa mga siguro mga may ilan mang nakapanood dito sa aking video. Maraming salamat at baka pwede paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel mga kababayan. At paalam na sa inyo mga kagalang-galang mga kongresista. Ulitin ko mga kagalang-galang, ang sigaw ng bayan, ang sigaw naming mga mamamayan, imbestigahan nyo si Saldico at saka si Congressman Romualdez sa 15 billion nga ano doon sa DepEd. Yung 10 billion nga pinatong nila, kailangan yung imbestigahan. 10 billion yan. Ang 2 billion nga ang ano budget nga hinihingi ng Vice President, iniipit nyo. Magkano lang ang ina-approve nyo para kayong nakakaluko no? Hindi nyo na lang siniro balance para mahalata talaga kayo Tinapyasan nyo ng 1.2 billion. Ang project natin ng Vice President, dinagdagan nyo ng 10 billion. Di ba? Nagkakalukuhan yan. Diyan pa lang talaga mga kababayan. Diyan pa lang talaga mga kagalang-galang na mga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kami mauto. Huwag nyo sabihin, hindi nyo alam yan. Pero sa totoo lang, kung hindi lang nyo ginigipit ang budget ng Office of the Vice President, hindi sisingaw yan. Yan ulitin ko, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa ginagawaan nyo, habang kinakalaban nyo ang mga Duterte, para kayong kumuha ng bato at ipinukpok nyo sa sarili nyong ulo, mga kaibigan. Tandaan nyo yan. No? Diba? Unang-una yan talaga, paano natin, babanggitin natin, saan nagsimula yung problema nyo. Diba yung budget ni BP Sara na question din nyo, yung confidential fund, nagsimula ng una pa lang, bago nasira yung unit team. Diba? Yun ang inatake nyo, si BP Sara sa confidential fund. Diba? Wala pang yun. O anong sagot ni Duterte? Tinira kayo. Kasi pinagbibintangan nyo na nangungurakot. Di ba? Parang inaano niya ang Vice President nga nangungurakot. Kabago-bago ng President. Kurap agad sinasabi nyo. Yun, nung pumitik si Duterte, ulitin ko bantayan yung sinasabi ko, minsan lang magsasalita ang mga Duterte, pero nagsalita sila, hindi sila nagsasayang ng laway. No? Pag nagbitaw sila ng salita, tagos talaga hanggang sa buto ninyo. Tandaan nyo yan. Anong sabi ni Duterte? Kung gusto nyo magbuklatan ng libro, doon makikita kung sino talaga ang totoong kurap. O diba? O nga diya, iyakan kayo. Diba? Nag-iyakan kayo. O anong sinabi ni Duterte? Dahil doon sa isyon nyo sa anak niyang Vice President. Salita ang tatay. Parang malaman talaga kung sino ang totoong kurap, magbuklat ng libro. Ibuklat nyo libro nyo. Magpakita kayo ng resibo sa mga taong bayan. Diyan malalaman kung sino talaga ang totoong kurap. Hanggang ngayon, di nyo ginawa yan. Yan din ang dahilan, kaya nyo tinira yung SMNI. Kasi doon, may programa si Duterte at talagang binubuklat ni Duterte yung korupsyon, yung problema sa korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Ayaw nyo marinig yan, ayaw nyo malaman ng taong bayan, kaya tinik daw ng SMNI. Anong ginagawa nyo? Para din sa para din sa kaso ni Kibuloy, ng Magic, agad, approve agad. Parang ganun lang din, di ba? Lahat ginagamit nyo, kapangyarihan nyo. Illegal nga pag-take down sa SMNI. Di ba? Tapos ito na naman ngayon, tinitira nyo naman, di pa rin kayo nadala, tinitira nyo pa rin, si BP Sara, anong napapala ninyo. Si BP Sara, kahit isiro budget nyo, ang Office of the Vice President, okay lang sa kanya Di ba? Sabi nga niya Pero ngayon, sinong nagka-problema? Kayo uli. Di ba? Nung pumitik uli ng salita ang Duterte. Bakit pa tayo mag-hearing pa dyan sa Congress nga 2 tao lang naman ang may hawak ng budget, di ba? Masusunod sa budget ng bayan. Si Congressman Romualdez at si Saldico. O ngayon, anong masasabi nyo? Nga kayo? Sana kung matino kayo, hinayaan nyo na lang yung budget proposal ng Vice President, o di wala. Wala kayong problema. Yung Panginoon, yung si Tambalos-Los, wala problema yan. O, di ba? Dahil mga tarantado kayo, bumalik sa inyo, yung katarantaduhan ninyo. O, di ba?
Ngayon, imbestigahan yan. No? Kung saan dinala ni Saldico at saka ni Romualdez yung pira ng bayan. Yung 10 billion nga ipinatong nila, yung pinading nila doon sa DepEd, kailangan imbestigahan yan. Hindi pwede hindi imbestigahan yan kasi alam na namin eh. Isisigaw namin yan araw-araw pag hindi nyo gagawin yan. Diba? Kasi kayo din ang may nagsabi, lalo-lalo na si Franz Castro, pira ng bayan, kailangan malalaman ng mga tao, ng taong bayan kung paano inastos yung pira ng bayan, saan napunta yung taong bayan. Ya? Karapatan, obligasyon natin ipaalam sa sambayanan. Yan ang sabi nyo eh. Di ba? Obligasyon natin ipaalam sa sambayanan. Sabi nyo eh. Ngayon, paalam nyo. Obligasyon nyo, imbestigahan din yung ano. Bakit Office of the Vice President, iimbestigahan nyo? Akala nyo, ano yon, janitor office lang yan? Pag naka-imbestiga kayo, akala nyo kung sino kayo eh. Ayun yung si Tambaloslo, sino ba yan? Mas ano ba yan? Mas mataas ba yan sa Vice President? Imbestigahan nyo yan. Silang may hawak, silang may control sa pira ng bayan eh. Samantalang ang daming Pilipino, halos hindi na makakain sa hirap. Oh. Ulitin ko, habang tinitira nyo ang mga Duterte, para nyo rin sinisira ang karyer nyo. Yan ang totoo. Kasi ang 32 million, isang salita lang ni Sara, dahil kilala namin si Sara, ang mga Duterte kilala namin, kaya malaking tiwala namin, malaking respeto namin. Yung sa sinasabi ni Sara, naniwala talaga kami. Sabi pa nga niya, nasa papel yan. Malalaman yan, makikita yan ng taong bayan kasi nasa papel yan. O ngayon, kayo, ano sasabihin nyo? Sasabihin nyo, ano yan, nagsisinungaling. Ano yan, fake news yan. Diyan kayo magaling eh. Fake news ba yan? Makikita daw sa papel. May ano na kayo, may pattern na kayo. Kung paano kayo mag-imbestiga, titingnan nyo yung papel. Diba? Hindi katulad sa mga script ninyo na walang patunay. Ngayon, pati pa kuha, ginagamit nyo na, inaapuran nyo na, pati parang dinidiktahan nyo na kuha para magipit ng si BP Sara. Hindi ganoon, mga kagalang-galang na mga kongresista. Ayaw ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo kung yan talaga kayo mag-isip. O yan ba, dahil sa pira. Hindi nga, nagkakabayaran na ba talaga? Hindi naman kami maniniwala, walang bigayan yan. Umuulan ang pira dyan eh. Kasi bawat ahensya ng gobyerno, pinapatungan. Ito nga, patunay yung sa DepEd. Kung nagawa nila sa DepEd yan, nga Vice President ang namahala, hindi pala yung gagawin nila sa ano yan, sa DSWD. Hindi malayong gagawin nila sa Department of Health. Diba? Yung pira nga pundungan ng PhilHealth, galing sa mga membro yun, oh. Ano nangyari? Transfer na nila. O saan napunta yun? Kaya huwag na tayo maglulukuhan. Ngayon, kung may ambisyon kayong aakyat pa ng posisyon, mga kaibigan, magtrabaho kayo. Trabaho kayo. Magserbisyo kayo ng tama sa mga tao, sa taong bayan. Ipakita nyo, nga kayo kagalang-galang na kongresista at dapat kakatiwalaan ng bayan. Hindi pwede yung kung sino pa yung pinagkakatiwalaan ng 32 million, yun ba tinitira nyo? Di para kayo nagbigti. Diba? Hindi nyo naisip yan. Malaki bang bigay? Bakit kayo nagkakaganyan, mga kagalang-galang na ano? Kongresista? Atin-atin na lang to, tatanong lang ako sa inyo, malaki pa talagang bigay? Bakit nyo nagawang sisiraan ang Vice President? Hindi nyo naman siguro sisiraan yan kung walang bigay sa inyo. Kung talagang serbisyo ng bayan lang. Kasi ang ginagawa ninyo, hindi ang Vice President ang mawalaan, kundi yung mga mahihirap na Pilipino nga umaasa ng tulong mula sa opisina ng Vice President. Yun ang pinagkaitan nyo ng tulong. Hindi ang President, ang Vice President. Hindi nyo lang naisip yan. Kasi mga manhid kayo, sarili nyo lang iniintindi nyo eh. Di ba? At maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na ikaw, Franz Castro. Magandang gabi sa iyo. Ulitin ko, panindigan mo yung sinasabi mo na ang tao, pira ng bayan, kailangang malaman ng taong bayan. Pira ng bayan, yung
10 billion na ipinatong nila ni Romualdez at saka ni Saldico sa DepEd, kailangan paliwanag yan kung saan na ginagamit yan, kung bakit na ipinatong yan, bakit na ginagawa yan, yan ba'y naaayon sa batas? Diba? Okay, maraming salamat sa inyo at magandang gabi mga kagalang-galang na kongresista, lalo na ikaw, Franz Castro, Estela Kimbo, sa lahat na lang sa inyo, regard sa inyong lahat mga kaibigang